Pagpapalawak ng pool ng Gilas Pilipinas mukhang malabo pa sa ngayon mga kabasketball. At yung mga player na kinukonsidera ni Coach Tim Cone ngayon ngang merong injury itong si Kai Soto. At Coach Tim Cone tiwala pa rin sa kanyang mga players na kayang talunin ang New Zealand dito nga po sa paparating na last window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Lahat po nang yan pag-uusapan natin, pero bago yan ka-basketball, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako po si Super Chris TV. Kabasketball, yung pool expansion ng ating Gilas mukhang malabo pa talaga sa ngayon mga kabasketball, dahil kilala naman natin itong si Coach Tim Cone. Matatandaan nyo kahit na nagkaroon ng mga injury itong mga player dyan sa Gilas, kagaya itong sina Scottie Thompson, hindi siya kumuha ng ibang mga players at nagstick pa rin siya dun sa kanyang pool. Tinitindigan pa rin ni Coach Tim Cone na kulang na sa preparation at hindi kayang mag-training ng mga players sa maiksing panahon lamang. At inamin niya naman na nakadesign talaga yung play ng Gilas at yung kanilang sistema sa mga players na kasama lang dito sa pool ng Gilas Pilipinas. Pero ngayon niyang na-injury itong si Kai Soto, inaasahan ni Coach Tim Cone itong si Japet Aguilar at ito talaga yung uhugutin ni Coach Tim Cone para umalalay dito sa mga batang players. At syempre makatulong din sa depensa kasama itong si Junmar Fajardo at ang possible na pagbabalik nitong si AJ Edu galing din sa injury. So yung kabasketball, hiniyag na nga ni Coach Tim Cone na ito nga si Japet Aguilar na yung papalit dito kay Kai Soto. Well, that's why we have Japeth. Japeth is there to replace any of the bigs that we have. And if you can tell me there's another big out there that equates to Japeth's size and ability, then I'll be happy to look at him. Who's eligible and who has some experience. And then we have Mason Amos to fortify us if we lose someone like Jamie or someone like Jamie can't play or one of the other guards. Open naman siya dito kay Quintin Milora Brown dahil napag-uusapan nga to nung nakaraan pa at kinukonsidera nila itong si QMB, pero sa ngayon kailangan pa talagang makompleto yung dokumento at papeles nitong si Quintin Milora Brown para makasama dito sa pool ng ating Team Gilas. At sa tingin ko mga kabasketball, medyo mahihirapan pa at baka hindi pa makapaglaro itong si QMB dito sa Gilas. So yung aasahan pa rin natin dyan, yung mga naiwang bigs, itong si Japet Aguilar, si Junmar Fajardo at itong si AJ Edu. At confident naman itong si Coach Tim Cone mga kabasketball na kaya pa rin nating talunin itong New Zealand kahit wala itong si Kai Soto. Basta maging consistent lang at ganun pa rin yung ipakita nilang laro. Kagaya nung naging performance nila nung last window. Ayan. Well, kilala naman natin itong si Coach Tim Cone mga kabasketball, sa aking opinion. Kahit sa Barangay Ginebra talagang 8-man rotation lang itong si Coach Tim Cone at hindi masyadong gumagamit ng mga player to. Sabi niya siguro kung merong mahabang preparation like 2 to 3 months, pwede yung hinihiling ng mga fans na possible na mag-add ng maraming player dito sa pool ng Gilas. Pero ngayon mga kabasketball, sabi niya ay as is yung rosters ng ating Gilas at wala munang maidadagdag dyan. So may activate lang nila itong si Japet Aguilar na nasa reserve list na papalit nga dito kay Kai Soto. And this February, possible nga nakagayak itong ating Team Gilas para magkaroon ng training camp at series ng mga friendly games dyan sa may Doha, Qatar. Ayan. And get well soon po dito kay Kai Soto mga kabasketball. Sana pagdasal po natin yung mabilis na recovery nitong si Kai Soto dahil possible na more than 6 months yung kanyang recovery time yan po sa kanyang ACL injury. Pero nandiyan naman itong si Junmar Fajardo at itong si AJ Edu na nagbabalik action na dito sa ating Team Gilas. Hopefully malaking tulong yung may aambag dito ni AJ dito sa ating Team Gilas. Hanggang dyan muna mga kabasketball. Salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.